Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4,481-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang sinaunang kaharian. Pinanood ng dalawang elder mula sa angkan ng Leng sina Alvin, Fiona, at Tate habang sumakay sa lumilipad na barko at naglaho sa abot tanaw. Nanginig si Jeric sa loob-loob niya nang maramdaman ang malamig na titig ng dalawang matanda sa kanya. Alam niyang parurusahan siya dahil sa pagdulot nito sa angkan ng Leng ng napakalaking pagkalugi sa pagkakataong ito. Sus Mariosep. Sana maging maluwag ang angkan sa parusa nila, reklamo ni Jeric sa loob-loob niya, habang nagsisisi. Pagkatapos, nagngingit-ngit siya habang iniisip ang sarili, napakasamang kaibigan ni Lucian. Bilang niyang master ng angkan ng Zong at susunod na pinuno ng angkan ng Zong, hindi naman kalabisan para sa kanya ang responsibilidad, di ba? Hindi naman siya paparusahan ng mabigat ng angkan. Simula ngayon, hindi na tayo magkaibigan. Natural lamang na walang kaalam-alam si Lucian sa balak ni Jeric na putulin ang ugnayan sa kanya. Sa paglalakbay pabalik sa angkan ng Zong, nagpadala siya ng mensahe sa kanyang ama, ang pinuno ng angkan ng Zong. Padre, hindi talaga ako nasisiyahan. Sigurado akong ganoon din ang nararamdaman mo. Nagtataka lang kami na may proteksyon siya ng isang demi-saint. Wala pang kumpirmasyon. Sana ay maimbestigahan natin ang bagay na ito at matuklasan ang katotohanan. Kung hindi, hindi ko ito matatanggap. Hindi kumilos ng pabaya si Lucian tulad ng dati. Sa pagkakataong ito, kinausap niya muna ang kanyang ama. Bilang pinuno ng angkan ng Zong, natural lamang na may koneksyon ang kanyang ama sa ilang mga pinakamakapangyarihang tao. Marahil, maaari nilang gamitin ang mga koneksyon upang palihim na harapin si Alvin. Ako na ang bahala sa bagay na ito. Ipaubaya mo na sa akin, agad na sagot ng ama ni Lucian. Si Narding Zong, ang pinuno ng angkan ng Zong, ay isang matangkad at matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na may pares ng malalaki at matalinong mga mata. Isa rin siyang Supreme Powerhouse, ngunit nasa pinakamababa ang ranggo sa mga Supreme Powerhouse. Wala siyang katapat kay Bogart, ang Panginoon ng Colossal Heaven Army, lalo na ang isang demi-saint. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay hindi nakaapekto sa kanyang autoridad sa angkan ng Zong dahil ang pinakamalakas na Supreme Powerhouse sa angkan ng Zong ay ang kanyang lolo sa tuhod. Napakakaunting mga taong nasa ilalim ng kaharian ng demi-saint ang makakatapat sa kanyang lolo sa tuhod sa Peaceful Might Realm. Sa sandaling ito, madilim ang ekspresyon ni Narding, at ang kanyang malalaking mata ay nagniningning sa hanggaring pumatay, parang isang mabangis na halimaw na malapit ng sumunggab sa kanyang biktima. Bumulong siya ng malalim, siyam na tangkay ng Blissful Flower Kings, napakasakim na tao. Wala akong pakialam kung sino ka o kung kaninong proteksyon ka, ang Zong Clan ay hindi isang taong basta-basta na lang mapapagalitan mo. Kasunod nito, bahagyang gumalaw si Narding at naglaho sa ere. Sa loob lamang ng ilang sandali, muling lumitaw siya sa isang silid sa isang maluwang na patio. Pagkatapos, umupo siya nang nakakross ang mga paa sa ere bago lumitaw ang isang malinaw na figure mula sa kanyang katawan at naglaho sa ibang kaharian. Bago siya umalis, narinig siyang nagsasabing, siyam na tangkay ng Blissful Flower Kings at 3 Lord Great Northern Nether Winter Cod, sigurado akong maraming tao ang magnanasa sa mga bagay na ito. Ang Primitive Realm ay isang mahiwagang kaharian na tanging mga Supreme Powerhouse lamang ang makakarating dito. Kapag isang Supreme Powerhouse ay pumasok sa kaharian gamit ang kanyang kamalayan, siya ay magpapakita sa kaharian na may bagong anyo at pagkakakilanlan. Maging ang aura ay mag-iiba. Walang nakakaalam kung paano nabuo ang Primitive Realm, at kung gaano na ito katagal umiral. Madali itong nararamdaman ng mga Supreme Powerhouse. Parang tinatawag sila ng realm. Mahirap para sa mga Supreme Powerhouse na makilala ang isa't isa doon maliban kung kusang loob nilang gagawin ito. Maraming Supreme Powerhouse ang gustong pumunta sa Primitive Realm upang maglaan ng oras at makipagpalitan ng kaalaman upang mapalakas ang kanilang cultivation base. Ang ilan sa kanila ay pumunta rin sa realm upang kumuha ng impormasyon tungkol sa Realms of Origins. Ang Realms of Origins ay katulad ng mga lihim na kaharian. Gayunpaman, hindi tulad ng mga lihim na kaharian na gawa ng tao, ang Realms of Origins ay natural na nabuo mula sa mga batas ng langit at lupa.
Naglalaman ang mga ito ng maraming hindi inaasahang engkwentro para sa mga Supreme Powerhouse. Ang ilan sa mga hindi inaasahang engkwentrong ito ay maaari pang mapabuti ang lakas ng mga Supreme Powerhouse na mas malakas kaysa sa karaniwang Supreme Powerhouse. Gayunpaman, may isang hadlang. Ang mga Supreme Powerhouse ay hindi maaaring makapasok sa Realms of Origins. Tanging ang mga nasa ibaba ng kaharian ng mga Supreme Powerhouse ang maaaring makapasok dito. Dahil dito, ang mga Supreme Powerhouse na may mga nasasakupan sa kaharian ng walang kapantay na mga top advanced Supreme Gods ay may kalamangan sa sitwasyong ito dahil maaari nila silang ipadala bilang isang proxy. Ang mga walang kapantay na top advanced Supreme Gods ay kinikilalang walang kapantay sa mga nasa ibaba ng kaharian ng mga Supreme Powerhouse. Ang mga malapit sa kaharian ng mga walang kapantay na top advanced Supreme Gods ay walang kapantay sa mga walang kapantay na top advanced Supreme Gods. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang lakas ay parang langit at lupa. Halimbawa, si Alvin, na walang talo sa mga nasa ilalim ng kaharian ng walang kapantay na mga nangungunang abanteng kataas-taasang Diyos, ay hindi man lang nakayanan ang tatlong suntok mula sa isang walang kapantay na nangungunang abanteng kataas-taasang Diyos. Matapos maging isang walang kapantay na nangungunang abanteng kataas-taasang Diyos, ang enerhiya ng isang tao ay mababago ng batas ng langit at lupa na namamahala sa outer boundary at sa myriad worlds, at ang isang tao ay sasailalim sa isang pagbabago sa lahat ng aspeto. Ito ay medyo katulad ng pagbabago ng enerhiya kapag ang isang tao ay pumasok sa kaharian ng mga pinakamataas na powerhouse. Ang enerhiya ay kilala lamang bilang ang dakilang enerhiya. May tendensya ang mga Supreme Powerhouse na itago ang impormasyon tungkol sa Realms of Origins para sa kanilang sarili. Gayunpaman, ang ilang mas mahihinang Supreme Powerhouse, na alam na hindi sila kapantay ng kanilang mga kapantay sa pakikipagkompetensya para sa isang Realm of Origin, ay papasok sa Primitive Realm upang magkalat ng impormasyon tungkol sa isang Realm of Origin upang pigilan ang mas malalakas na Supreme Powerhouse na monopolisahin ang Realm of Origin. Sa katunayan, ang taktikang ito ay hindi limitado sa Realms of Origins. Pumasok si Narding sa Primitive Realm sa pagkakataong ito upang ipalaganap ang balita tungkol sa isang cultivator na malapit sa kaharian ng walang kapantay na mga top advanced Supreme Gods na nagtataglay ng 9 na tangkay ng Blissful Flower King at 3 Lord Grade Northern Nether Winter God. Maaaring walang pakialam ang mas malalakas na Supreme Powerhouse sa mga bagay na ito. Bukod dito, masisira ang kanilang reputasyon kung malalaman na nang-agaw sila ng mga bagay mula sa isang taong mas mahina kaysa sa kanila. Gayunpaman, ang mga mahihinang Supreme Powerhouse ay walang ganitong pag-aalinlangan. Hindi maiiwasan na ang ilan sa kanila ay matukso sa mga bagay na ito na hawak ni Alvin. 4,482. Ang Korte ng Lambak. Hindi kalayuan sa landas na nagdurugtong sa Sacred Wind Realm at Sacred Lightning Realm, pinababa ni Alvin si Fiona sa kanyang lumilipad na barko. Pangalawang Commander Hu, maghihiwalay na tayo ng landas mula rito. Hanggang sa muli nating pagkikita, sabi ni Alvin kay Fiona nang may ngiti sa kanyang mukha. Fulton, sikapin mong manatiling mahina sa natitirang bahagi ng iyong paglalakbay. Maaaring mukhang tapos na ang usapin sa dalawang pangunahing angkan ng Peaceful Might Realm, ngunit sino ang nakakaalam kung balak nilang maghiganti sa iyo? Madali para sa kanila na umupo ng isang tao para gawin ang maruming gawain para sa kanila, lalo na sa lahat ng kayamanang nasa iyong pag-aari. Seryosong sabi ni Fiona, maaaring may mga paraan ka para pigilan ang mga ordinaryong Supreme Powerhouse, ngunit walang garantiya na gagana sila sa bawat pagkakataon. Ang iyong kaligtasan ay magagarantiya lamang kung ang Supreme Powerhouse sa likod mo ay personal kang paprotektahan. Salamat sa iyong mabuting paalala, Deputy Commander Ho. Magiging mas maingat ako, sabi ni Alvin habang tumatango siya na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Medyo seryoso rin ang kanyang ekspresyon nang magsalita siya. Palam, tango ni Fiona bago sumakay sa kanyang lumilipad na barko at umalis. Sa loob lamang ng isang iglap, ang lumilipad na barko ni Fiona ay isa na lamang itim na tuldok sa di kalayuan bago ito nawala sa paningin. Noong una, pumayag si Fiona na maglakbay kasama si Alvin dahil sa palagay niya ay magkapantay ang kanilang mga kalakasan at maaari silang magtulungan sa pagpapalago ng kanilang mga cultivation base. Gayunpaman, matapos matuklasan na si Alvin ay naging mas malakas kaysa sa kanya matapos bumuti ang kanyang batas ng kalawakan, hindi niya inisip na magandang ideya na ipagpatuloy ang paglalakbay kasama niya.
Nag-aalala siya na baka maging kampante siya at masyadong umasa sa kanya na makakahadlang sa kanyang pag-unlad. Dahil dito, nagpasya siyang makipaghiwalay kay Alvin. Pagkaalis ni Fiona, hindi agad bumalik si Alvin sa kanyang lumilipad na barko. Nag-teleport siya ng ilang beses sa malayo bago siya biglang huminto. May inabot siya at dinampot, at sa isang iglap, isang figure ang biglang lumitaw mula sa kawalan. Agad niyang nakilala ang kabilang panig. Ang kabilang grupo ay si Yanni, isang magulo at nasa katanghaliang gulang na lalaking miyembro ng grupo ng mga bandido na nalipol ni Tate noon. Siya rin ang nanguna kay Lucian papunta kay Alvin upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang pinuno na nagkataong nakababatang kapatid din ni Lucian. Panginoon ko, huwag po ninyo akong pabayaan. Pagmamakaawa ni Yanni pagkakita niya. Natural lamang, alam niya na kapag pinangunahan ni Lucian ang kanyang mga tauhan upang pigilan si Alvin, malalaman ni Alvin na may sumusunod sa kanya. Sa katunayan, hindi siya hanggal at hindi rin siya sapat ang tapang para sundan si Alvin, ngunit napilitan at pinagbantaan siya ni Lucian na gawin ito. Nilason siya ni Lucian, at kailangan niya ang panlunas mula kay Lucian. Kaya naman, magagawa niya lamang ang utos ni Lucian. Sinabi ba sa iyo ni Lucian na bantayan mo kami? Tanong ni Alvin nang walang tono. Natural na alam na niya ngayon na sinusundan siya ng lalaking nasa katanghaliang gulang mula pa noong una at ibinunyag na niya ang kinaroroonan nito kay Lucian noon. Umiling ang lalaking nasa katanghaliang gulang at sinabing may mapait na ngiti, dati, sinabihan niya akong bantayan ka, pero pagkatapos noon, hindi na niya ako kinontak. Sa pagkakataong ito, si Jeric ang nakipag-ugnayan sa akin at inutusan akong sundan ka. Tulad ni Lucian, nilason niya ito at pinilit akong sundin ang kanyang utos. Pagkatapos, nagmakaawa siya, Panginoon ko, patawarin mo po ako. Napilitan po akong gawin ito. Huwag po ninyo akong patayin. Hindi pinansin ni Alvin ang pagmamakaawa ng lalaking nasa katanghaliang gulang at kinuyam ang kanyang kamao. Sa isang kisap mata lamang, ang nakakatakot na enerhiyang espasyo na pumihil sa lalaking nasa katanghaliang gulang ay sumulpot at agad na pinatay ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Kasunod nito, sinuri ni Alvin ang kanyang paligid ng ilang sandali upang matiyak na walang nakakakita bago siya bumalik sa kanyang lumilipad na barko. Pagdating niya, sinabi niya kay Tate, magbalat kayo kabilang isang matanda sa natitirang bahagi ng ating paglalakbay. Pagkatapos sabihin iyon, ang banal na enerhiya ni Alvin at ang enerhiya mula sa kanyang batas ng kalawakan ay umalangaw-ngaw. Pagtapos, ang kanyang anyo ay agad na nagbago mula sa isang maamo at gwapong binata patungo sa isang malamig at arrogant na lalaki na may dominanteng aura. Ngayon ay mayroon na siyang makapal na kilay na bumubuo sa isang pares ng nagyayelong mga mata. Gayon din, si Tate ay nagpalit ng anyo bilang isang matandang lalaki na nakasuot ng mahabang abuhing damit. Pagkatapos niyang magpalit ng anyo, magalang siyang yumuko kay Alvin at nagtanong sa paos na boses, Bata, plano mo bang pumunta sa Sacred Wind Realm o sa Sacred Lightning Realm? Sa oras na ito, sila ay nasa landas na nagdurugtong sa Sacred Wind Realm at sa Sacred Lightning Realm. Umalis si Fiona papunta sa direksyon ng Sacred Wind Realm kanina. Habang iniisip ito, sinabi ni Alvin habang kumikinang ang kanyang mga mata sa ilalim ng sikat ng araw, pumunta tayo sa Sacred Lightning Realm. Sa kanyang palagay, mas makabubuting maglagay ng distansya sa pagitan niya at ni Fiona. Maglakbay tayo gamit ang isa pang lumilipad na barko, sabi ni Alvin kay Tate. Tutal, ang lumilipad na barkong ginagamit niya ngayon ay masyadong kapansin-pansin. Sa mapayapang kaharian ng kapangyarihan. Sa isang tahimik at liblib na kabundukan malapit sa landas na nagdurugtong sa Sacred Wind Realm at sa Sacred Lightning Realm, makikita ang ilang figure na lumilipad papasok at palabas paminsan-minsan. Ang Valley Court, isang kataas-taasang puwersa, ay nagtayo ng base nito sa kabundukang ito. Ang Valley Court ay isang mapag-isang puwersa at halos nag-iisa lamang. Hindi ito kasing lakas ng angka ng Zong at ng angka ng Leng. Kung tutuusin, ang pinakamakapangyarihang tao sa Valley Court ay isa lamang bagong kataas-taasang makapangyarihang grupo. Sa isang kuweba sa kaibuturan ng base ng Valley Court, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng mahaba at maalab na pulang damit ang biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Nagningning ang kanyang mga mata sa kasakiman habang bumuulong sa kanyang sarili, 3 Lord Grade Northern Nether Winter Cod at 9 na tangkay ng Blissful Flower Kings.
Gamit ang mga kayamanang ito, maaaring makapag-cultivate ang Valley Court ng ilang natatanging disipulo na may potensyal na maging supreme powerhouses. Kailangan kong planuhin ng mabuti ang aking susunod na hakbang. Dapat kong bisitahin ang Lin Clan at ipaalam muna kay Brother Lin ang tungkol sa bagay na ito. 4,483. Isang bagyo ang nabubuo. Sa Peaceful Might Realm, kakaunti lamang ang mga angkan na kasing lakas ng angkan ng Langston ng Divine Gateway. Kung tungkol naman sa mga angkan sa ikalawang antas tulad ng angkan ng Zong at angkan ng Leng, mayroong hindi bababa sa 100 sa kanila. Kasunod nito ay ang humigit kumulang 100 mas mahihinang angkan na may pinakamataas na ranggo, at ang angkan ng Lin ay kabilang sa mga angkan na ito. Ang ari-arian ng angkan ng Lin ay matatagpuan medyo malayo sa Valley Court, katabi ng Sacred Wind Realm at ng Sacred Lightning Realm. Sa oras na ito, ang pinakamataas na makapangyarihang grupo ng Valley Court ay biglang pumailan lang sa kalangitan na parang bola ng apoy, at sa loob ng wala pang 15 minuto, nakarating siya sa lupain ng angkan ng Lin. Magalang siyang nag-anunsyo ng kanyang pagdating kahit na ang pinakamataas na makapangyarihang grupo ng Lin ay bahagyang mas malakas lamang sa kanya. Matagal na silang magkaibigan at magkakilala bago pa man sila pumasok sa harian ng mga pinakamataas na makapangyarihang grupo. Matagal na silang magkasamang naglakbay sa mundo noong kanilang mga kabataan at nakapagligtas ng buhay ng isa't isa ng hindi mabilang na beses. Dahil dito, kahit hindi madalas magkita pagkatapos maging pinakamataas na makapangyarihang grupo, sila ay mabubuting magkaibigan pa rin. Kuya Rio, nandito na ako, tawag ng lalaking nakapulang damit sa pamamagitan ng voice transmission. Pagkatapos ng ilang sandali, isang malakas na hangin ang umihip mula sa lupain ng angkan ng Lin. Yifan, matagal na tayong hindi nagkita. Plano kong bisitahin ka sa Valley Court. Hindi ko inaasahan na ikaw ang unang bibisita, sabi ng isang eleganteng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng mahabang berdeng roba. Siya si Rio, ang ninuno at gulugad ng angkan ng Lin. Lumawak ang kanyang ngiti habang patuloy na sinasabi, dapat tayong uminom hanggang sa ating mabusog ngayon. Nang marinig ang mga salitang ito, ang lalaking nakapulang damit, si Yifan. Ang Panginoon ng Valley Court ay umiling at seryosong nagsabi, kapatid na Rio, bago tayo uminom, may mahalaga akong sasabihin sa iyo. Kasunod nito, ikinwento ni Yifan kay Rio ang tungkol sa kanyang narinig sa Primitive Realm. Nagpasya siyang kausapin si Rio dahil naisip niyang mapanganib ang kumilos ng mag-isa. Bukod dito, makikinabang din si Rio dito kung magsasama-sama sila upang makuha ang mga kayamanang iyon. Siyam na tangkay ng Blissful Flower King at 3 Lord Grade Northern Nether Winter Cod. Kumislap sa pananibik ang mga mata ni Rio nang sabihin niya, bihira ang mga Blissful Flower King sa Peaceful Might Realm. Iilan lamang ang mga puwersang sapat ang lakas para linangin ang mga Blissful Flower King, at lahat sila ay mas malakas kaysa sa ating mga puwersa. Mas bihira pa ang Northern Nether Winter Cod. 2 puwersa lamang ang may kakayahang magpalaki sa kanila sa Peaceful Might Realm, at isa sa kanila ay ang Leng Clan ng Winterland. Pagkatapos sabihin iyon, ang pananibik sa mga mata ni Rio ay napalitan ng takot habang nakatingin siya kay Yifan at sinabing, Yifan, ang taong may dalang mga bagay na ito ay hindi dapat ordinaryo. Tiyak na kakaiba siya para magkaroon ng mga bagay na ito sa kanyang pag-aari. Sang-ayon ako. Sabi ni Yifan, ang lalaking nagkalat ng balita tungkol dito ay malinaw na may sama ng loob sa taong iyon. Ayon sa lalaki, pinaghihinalaan niya na ang taong iyon ay nasa ilalim ng proteksyon ng isang demi-saint o isang taong halos kasing lakas ng isang demi-saint. Hindi alam ng lalaking iyon kung ang taong iyon ay nagmamay-ari ng isang spirit blood essence, ngunit sa palagay niya ay malabong mangyari iyon. Nagliwanag ang mga mata ni Yifan habang patuloy niyang sinasabi, kapatid na Rio, sumugal tayo. Kahit pa ipatawag ng taong iyon ang projection ng isang demi-saint, basta't magsanib puwersa tayo, makakatakas tayo. Noong nakaraan, noong magkasamang naglalakbay sina Yifan at Rio sa mundo, nakagawa sila ng isang teknik sa pagtakas gamit ang kani-kanilang mga batas na kanilang bihasa. Gamit ang teknik na iyon, nagawa pa nilang makatakas mula sa isang intermediate supreme god noong sila ay isa lamang intermediate emperor of gods at isang advanced emperor of gods. Hindi pa natin nagagamit ang time and space escape technique simula nang maging supreme powerhouse tayo. Ang dalawa ay bihasa sa batas ng oras at batas ng kalawakan. Sa katunayan, aksidente nilang nalikha ang time and space escape technique.
Natuklasan nila na kapag ang kanilang mga batas ay nasa frequency, makakagawa sila ng ruta ng pagtakas. Kailangang malaman ng isa na napakahirap para sa parehong batas na mapunta sa parehong frequency, at maiisip lamang ng isa kung gaano kahirap para sa dalawang magkaibang batas na mapunta sa parehong frequency. Iniisip ko kung gaano nakalakas ang ating time and space escape technique. Gayunpaman, sa palagay ko ay makakatakas tayo mula sa isang demi-saint gamit ito, lalo na ang isang taong halos kasing lakas ng isang demi-saint. Bukod dito, ilang beses pa lang natin nagamit ang teknik na ito noon, at walang nakakaalam tungkol dito. Dahil dito, walang makakapagturo sa atin kung sino ang may gawa nito, sabi ni Ifan. Naisip niya ang mga bagay na ito noong naglalakbay siya patungo sa Lin Clan. Bagamat naantig si Rio sa mga sinabi ni Ifan, medyo nag-aalangan pa rin siya. Gayunpaman, sinabi pa rin niya, maganda ang plano mo. Gayunpaman, kailangan nating magsanay at maging pamilyar muli sa teknik bago tayo gumawa ng hakbang. Bahagyang may bahid ng pananabik ang makikita sa mga mata ni Rio habang iniisip niya ang paggamit muli ng teknik na kanilang nilikha pagkatapos ng napakaraming taon. Siyempre naman, nakangiting sabi ni Ifan, kung tutuusin, malalagay sa panganib ang buhay natin kung ang taong iyon ay nagtataglay ng spirit blood essence at gagamitin ito para ipatawag ang tunay na katawan ng isang demi-saint o isang taong halos maihahalin tulad sa isang demi-saint. Sa ibang lugar. Ang Peaceful Might Realm. Malapit lang yan sa ating Sacred Lightning Realm. Sayang naman kung palalampasan natin ang pagkakataong ito. Patungo sila sa landas na nagdurugtong sa Sacred Lightning Realm at sa Sacred Wind Realm. Sinasabing maaaring nasa ilalim siya ng proteksyon ng isang demi-saint. Ha, ano naman? Mayroon din tayong suporta mula sa isang demi-saint. Akin ang siyam na tangkay ng Blissful Flower Kings at ang 3 Lord Great Northern Nether Winter Cod. Magkasabay ang kayamanan at panganib. Malapit lang ang taong iyon. Isa itong biyaya mula sa langit. Isa itong kalapastanganan kung babaliwalain ko ang biyayang ito. Natural lamang na walang kaalam-alam si Alvin na siya ay tinarget ng isang grupo ng mga kataas-taasang makapangyarihang nilalang ngayong ang balita tungkol sa kanya na nagtataglay ng mga kataas-taasang kayamanan ay kumalat na parang apoy sa primitive realm. 4,484. Dalawang pinakamataas na makapangyarihang tao ang sumusubaybay kay Alvin. Malapit sa hangganan ng Sacred Lightning Realm. Hindi bababa sa 100 ng lumilipad na barko ang makikita malapit sa hangganan ng Sacred Lightning Realm sa sandaling ito. Si Alvin, na nagpalit ng anyo at nagpalit ng maluwag at mahabang itim na damit, ay nagmulat ng kanyang mga mata at sinabi kay Tate, bababa tayo sa lumilipad na barko at maglalakbay sa mga bundok at ilog. Itabi na natin ang lumilipad na barko. Matapos tumugon kay Alvin, si Tate, na nagbalat kayo bilang isang matandang lalaking nakaabong damit, ay naisip sa sarili, hindi ba't masyadong maingat ang batang Panginoon? Sa palagay ni Tate, si Lucian, ang batang Panginoon ng angkan ng Zong, ay hindi sumuko dahil mas mahina siya kaysa kay Alvin. Sumuko si Lucian dahil sa pinagmula ni Alvin. Tutal, naniniwala siya na si Alvin ay nasa ilalim ng proteksyon ng isang demi-saint. Kung hindi, ang angkan ng Zong at ang angkan ng Leng ay hindi sana umatras. Sa Peaceful Might Realm, tanging ang mga matataas na puwersa tulad ng angkan ng Langston na may mga demi-saint ang hindi matatakot kay Alvin. Kahit na noon, hindi nila kailangang guluhin ang isa pang demi-saint ng walang mabuting dahilan. Kung naririnig lang ni Alvin ang iniisip ni Tate, mapait sana siyang ngumiti. Tutal, wala naman siyang proteksyon ng isang demi-saint. Ang pinakamakapangyarihang bagay na nakapagliligtas ng buhay niya ay ang Spirit Blood Essence ni Lex, ang Heaven-bearing Sword Saint. Maaaring isa si Lex sa pinakamakapangyarihang Supreme Powerhouse sa Divine Sand Realm, pero sa lakas niya, nasa 2 baitang lang siya sa Peaceful Might Realm. Lalo na ang mga malalakas na puwersa tulad ng Langston Clan, kahit ang mga puwersa tulad ng Zong Clan at Leng Clan ay may kahit 3 hanggang 5 Supreme Powerhouse tulad ng Lex. Matatapos na ang lahat para sa akin kung ang angkan ng Zong o ang angkan ng Leng ay magpadala ng mga tao para subukan ako. Hindi nila ako papayagang umalis matapos kong kunin ang napakaraming bagay mula sa kanila. Hindi lang pala umaasa si Alvin sa kanyang swerte para makarating sa ganito kalayo. Maingat din siya. Dati, naiwasan niya ang ilang krisis dahil sa kanyang pagiging maingat. Swoosh! Swoosh!
Matapos itabi ang lumilipad na barko, lumapag sina Alvin at Tate sa isang bundok sa kagubatan. Habang naglalakbay sila sa kagubatan, nakatagpo nila ang ilang mga demonyo, ngunit madali silang natalo ni Tate. Ilang araw ang lumipas. Dalawang figure ang biglang lumitaw sa lugar kung saan kanina ay tumigil sa paglipad sina Alvin at Tate. Nawala rito ang dalawang aura. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay 2 o 3 araw na ang nakalipas simula nang mawala sila sa lugar na ito, sabi ni Yvonne. Ang Panginoon ng Valley Court, kay Rio. Ang pinuno ng angkan ng Lin, kapatid na Rio, kaya mo bang ibalik ang panahon para makita kung ano ang nangyari rito? Sina Yvonne at Rio ay naghahanap na ngayon ng 9 na tangkay ng Blissful Flower Kings at 3 Lord Grade Northern Nether Winter Cod. Gamit ang batas ng panahon, nagawa ni Rio na balikan ang mga bakas ni Alvin sa pamamagitan ng pagmamanipula sa daloy ng panahon. Noong nakaraan, dahil sa isang hindi inaasahang engkwentro, nagawa niya maging bihasa sa pamamaraang ito. Kailangang malaman ng isa na ang mga cultivator na hindi nakakaintindi sa batas ng panahon hanggang sa pinakamataas na antas bago maging isang supreme powerhouse ay hindi makakasunod sa mga bakas ng iba, maliban sa kanilang mga direktang inapo. Mabuti na lang at bago naging isang supreme powerhouse si Rio, natagpuan niya ang isang realm of origin at nakuha ang isang teknik na naiwan ng isang saint. Ang teknik na ito ay maaari lamang maging dalubhasa ng mga taong nakaunawa sa batas ng panahon hanggang sa pinakamataas na antas bago naging isang supreme powerhouse. Susubukan ko, sabi ni Rio. Bagamat nahasa na niya ang teknik, hindi garantisado ang tagumpay kung kailangan niyang ibalik ang panahon mahigit 24 na oras na ang nakalipas. Kadalasan, isa lamang sulyap sa mga pira-pirasong eksena ang kanyang nakikita. Kung mayroon siyang sapat na pira-pirasong eksena, maaaring mapagsama-sama niya ang larawan. Kung hindi, mahihirapan siyang maunawaan ang mga ito. Sus Mariosep. Pinaikit ni Rio ang kanyang mga mata habang iniunat ang kanyang mga kamay. Kasabay nito, ang kanyang banal na enerhiya ay biglang lumabas na parang tsunami at lumusob sa kalangitan sa isang kisap mata lamang. Kasunod nito, isang mahiwagang enerhiya ang lumabas at bumuo ng tila isang lumulutang na larawan ng salamin. Lumitaw sina Rio at Yvonne sa lumulutang na imahe, ngunit ang kanilang mga kilos ay kabaligtaran, at mabilis silang nawala sa paningin. Sa loob lamang ng isang iglap, ang kalangitan ay nawala ng mga tao. Paminsan-minsan, may ilang mga ibon na makikita. Pagkalipas ng mga 15 minuto, biglang nagsimulang mag-alunalon at magbaluktot ang imahe, na nagdulot. Dumilim ang ekspresyon ni Rio. Sabi niya, kahapon pa pala. Matamang tinitigan ni Yvonne ang lumulutang na imahe na nagpapakita sa kanila ng nangyari noon, ayaw niyang makaligtaan ang anumang detalye. Habang tumatagal, ang lumulutang na imahe ay nagsimulang lalong pumutok. Maya-maya, nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa lumulutang na imahe, at mabilis na kumalat. Paus ang boses ni Rio habang nahihirapang sabihin, halatang nasa ilalim ng matinding pressure, bumalik tayo sa 2 araw na ang nakalipas. Mababasag yan. Bulalas ni Yvonne. Patuloy na nabasag ang lumulutang na imahe, at ilang maliliit na piraso ang nahulog mula sa langit. Nang makita ni Yvonne ang 2 figure sa lumulutang na imahe, seryoso niyang sinabi, subukan mong maghintay pa ng kaunti. Sila siguro yan. Tuwang-tuwa na bulalas ni Rio. Kasunod nito, binawi niya ang kanyang mga kamay, at nawala ang lumulutang na imahe. Bumaba sila sa bundok ng kagubatan dito. Siguradong naglalakad sila papunta sa Sacred Lightning Realm. Mahahanap natin sila kung masusing hahalughugan natin ang lugar na patungo sa Sacred Lightning Realm. Sabi ni Yvonne, halos hindi mapigilan ang kanyang pananabik. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Rio at sinabing, hindi natin alam kung gumagamit sila ng anumang sekretong pamamaraan na pumipigil sa atin na subaybayan sila. Kung siya ay nasa ilalim ng proteksyon ng isang demi-saint, dapat ay may alam siyang 1 o 2 pamamaraan. Tumanggaw si Yvonne at sinabing, kung gayon, subukan muna natin silang hanapin. Kasunod nito, lumipad ang 2 patungo sa direksyon kung saan umalis si Alvin kanina. Pagkalipas ng halos kalahating araw, sa wakas ay nakakita sina Yvonne at Rio ng 2 figure.
Tumawa si Ifan at tuwang-tuwa na sinabi, sila yan. Ang dalawang iyon ang mga lalaking nasa lumulutang na imahe. Kapatid na Rio, mukhang walang batayan ang mga alalahanin mo. Hindi sila gumamit ng kahit anong sikretong pamamaraan. 4,485. Mga mapang ipon kataas-taasang makapangyarihan. Hindi naglakas loob si Alvin na magpabeye kahit na nagbago na ang kanilang anyo at itsura ni Tate. Dahil dito, nagpa siya siyang maglakbay sa mga bundok at ilog. Bata, ganito lang ba tayo maglalakbay hanggang sa makarating tayo sa Sacred Lightning Realm? Tanong ni Tate. Bagamat hindi mahirap ang paglalakbay, mas magiging komportable ang maglakbay sakay ng lumilipad na barko. Naisip ni Tate na masyadong maingat si Alvin at labis na nag-aalala si Alvin. Sa kanyang palagay, dapat alam ng angkan ng Zong at ng angkan ng Leng na huwag nang lalo pang guluhin si Alvin dahil si Alvin ay nasa ilalim ng proteksyon ng isang demi-saint. Bigla na lang, nakaramdam si Alvin ng mahinang pagpintig mula sa banal na puno ng buhay sa kanyang maliit na mundo. Gayunpaman, ang banal na puno ng buhay ay mahimbing pa ring natutulog, at kung mayroon man, ang banal na tubig na naglilinis ng mundo ang siyang babalaan sa kanya. Marahil, dahil ito sa aking psikolohikal na stress, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Tutal, nilinlang ni Alvin ang angkan ng Zong at ang angkan ng Leng, pinaniwala silang may proteksyon siya ng isang demi-saint. Dinala ni Alvin si Tate at binilisan ang takbo. Matapos malampasan ang isang matayog na tuktok, laking gulat niya nang makita ang dalawang figure na nakalutang sa kalangitan sa unahan niya. Dahil dito, napagtanto niya na ang mahinang pagtibok na naramdaman niya mula sa banal na puno ng buhay kanina ay isang babala. Napakalakas nila. Ang dalawang figure ay natatakpan ng mga itim na balabal, at imposibleng makita ang kanilang mga anyo. Gumamit din sila ng mga ilusyonaryong pamamaraan upang itago ang kanilang mga mukha. Gayunpaman, nararamdaman ni Alvin ang mga mapang-ipang aura ng mga pinakadakilang makapangyarihang nilalang mula sa kanila, at ang kanilang mga aura ay bahagyang mas mahina kaysa sa kinahanwang at Lex. Siguro nag-aalala sila na nasa ilalim ako ng proteksyon ng isang demi-saint kaya itinago nila ang kanilang mga anyo, naisip ni Alvin sa sarili, gayunpaman, matapang pa rin sila. Hindi nagtagal at nahulaan ni Alvin na ang mga taong ito ay may planong naisip. Natural niyang alam na tiyak na pumunta sila para sa mga pinakamahalagang kayamanan mula sa angkan ng Zong at ng angkan ng Leng. Sa oras na ito, si Tate, na nasa likuran ni Alvin, ay sa wakas ay natuklasan ang dalawang figure sa di kalayuan, at ang kanyang ekspresyon ay lubhang nagbago. Nagpadala si Alvin ng voice transmission kay Tate bago niya sinulyapan ang dalawang figure na may bahid ng takot sa kanyang mga mata at nagpatuloy sa pagsulong. Gayunpaman, mabilis siyang napaatras ng isang hindi nakikitang pader ng enerhiya. Wala nang ibang pagpipilian, tiningnan ni Alvin ang dalawang lalaki sa kalangitan at pinagsalikop ang kanyang mga kamao habang nagtanong, mga senyor, paano namin kayo matutulungan? Magalang ngunit matatag at may kumpiyansa ang boses ni Alvin. Alam niyang hindi siya maaaring magpakita ng kahinaan sa harap ng mga makapangyarihang ito dahil iisipin lamang nila na isa siyang matako. Kapag nakaharap sa isang mas malakas, alam niyang kailangan niyang manatiling may kumpiyansa upang malito sila. Sino kaya ang nagpadala sa kanila rito? Ang bilis nila. Ilang araw pa lang ang nakalipas, pero nandito na ang mga Supreme Powerhouse, naisip ni Alvin sa sarili. Kasabay nito, naisip niya na baka hindi siya makilala ng mga Supreme Powerhouse dahil nagbalat kayo siya. Medyo kalmado ka. Sa anumang kaso, tumigil ka na sa paglalaro. Hindi normal para sa mga tao na maglakbay ng naglalakad dito. Ibigay mo sa amin ang mga pinakamahalagang kayamanan, at ililigtas namin ang buhay ninyo, walang pakialam at may kumpiyansang sabi ng isa sa mga lalaking nakaitim. Tila sigurado siyang si Alvin ang taong hinahanap nila. Senyor, hindi ko alam ang pinagsasabi mo, nakasimangot na sabi ni Alvin, naglalakad tayo dahil gusto kong maramdaman ang lupa para mas maunawaan ang batas ng mundo. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, ang katawan ni Alvin ay kumislap na parang mastasa. Tumawa ang isa pang lalaking nakaitim at sinabing, sa tingin mo ba ay mga hanggal kami? Bilang isang mas mataas na kataas-taasang Diyos, paano naging ganito kaina ang batas ng mundo mo?
Sumagot si Alvin, ang batas ng mundo ay hindi ang pinakamalakas kong batas. Ang pinakamalakas kong batas ay ang batas ng buhay. Kasunod nito, isang masaganang enerhiya ang dumaloy mula sa katawan ni Alvin at kumalat sa paligid. Sa loob lamang ng ilang sandali, mas lalong lumago ang mga halaman, at ang mga patay na puno sa paligid ay muling nabuhay. Sa kasalukuyan, ang batas ng buhay ni Alvin ay bahagyang mas mahina lamang kaysa sa kanyang batas ng kalawakan. Kung tutuusin, mayroon siyang kumpletong banal na puno ng buhay sa kanyang maliit na mundo. Ayon sa banal na puno ng buhay, ang dating amo nito ay isang supreme powerhouse na namamahala sa isa sa mga kaharian ng mga Diyos sa mundo ng pagsuway sa Diyos. Ang isang taong tulad niya ay walang alinlangang kabilang sa pinakamalakas na supreme powerhouse sa mundo ng pagsuway sa Diyos. Noong nakaraan, ang supreme powerhouse na iyon ay aksidenteng nakakuha ng banal na puno ng buhay at naging isang kakilakilabot na supreme powerhouse kalaunan dahil dito. Batay dito, makikita na ang banal na puno ng buhay ay hindi pangkaraniwan. Bahagyang nagulat ang dalawang lalaking nakaitim sa ipinakitang batas ng buhay ni Alvin. Hindi nila maiwasang mapaisip kung maling tao ba ang nakilala nila. Ayon sa impormasyong kanilang nakalap, ang kanilang target ay malapit ng maging isang walang kapantay na top advanced supreme god at isang eksperto sa batas ng kalawakan. Sinasabing maihahambing siya kay Mindy, na kinikilala bilang pinakamalakas na tao sa ilalim ng kaharian ng walang kapantay na top advanced supreme god sa Peaceful Might Realm. Sa wakas, napangisi si Yvonne at malamig na sinabi, kahit na hindi ikaw ang taong hinahanap namin, parurusahan ka pa rin dahil sa pag-aaksaya ng aming mahalagang oras. Dapat kang maging maluwalhati na ipapadala kita sa kabilang buhay. Marahas na nayanig ang kawalan habang isang nakakatakot na enerhiya ang dumaloy patungo kina Alvin at Tate. Kasabay nito, nabasag ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa na nagtulak sa kanila na lumipad pataas. Binibining Panginoon. Bulalas ni Tate sa takot habang ang kawalan ng pag-asa ay nagliliwanag sa kanyang mga mata ngayong nakatitig na siya sa mga mata ni kamatayan. Agad na naging malungkot ang ekspresyon ni Alvin. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalupit ang dalawang supreme powerhouse na ito. Inisip niya na baka sinusubukan siyang subukan ng dalawang supreme powerhouse at pilitin siyang ipakita ang kanyang lakas bago nila siya patayin. Hindi ko inaasahan na kakailanganin kong gamitin ang spirit blood essence ni Lex ng ganito kaga, naisip ni Alvin sa sarili habang nakangiti ng may pag-aalinlangan. Kasunod nito, isang patak ng dugo na naglalabas ng nakakatakot na aura ang lumitaw sa kamay ni Alvin habang ginagamit niya ang kanyang banal na enerhiya. Nang mawala ang patak ng dugo, dumilim ang kalangitan, at isang alon ng nakakatakot na enerhiya ang kumalat sa paligid. Bomb! Sa isang kisap mata lamang, dinurog ng nakakatakot na enerhiya ang atake ni Yvonne, at isang pamilyar na figure ang lumitaw sa harap ni Alvin. Ito ay walang iba kundi si Lex, ang Heaven-bearing Sword Saint. Simula nang maghiwalay sila sa Divine Sand Realm, hindi na muling nakita ni Alvin si Lex hanggang ngayon. Sa sandaling lumitaw si Lex, naramdaman niya na ang cultivation ni Lex ay umunlad ng malaki mula noong huli nilang pagkikita. Nanatili ang hitsura ni Lex, ngunit ang kanyang aura ay naging mas mapang-api. Dahil dito, alam niya na ang sword daw ni Lex ay tiyak na bumuti na sa susunod na antas. 4,486. Ang banal na may espada na may hawak sa langit sa laman. Ang sword aura ni Lex na payat at napakalakas, ay madaling nakapigil sa atake ni Yvonne. Para siyang isang Diyos ng espada. Isang sukdulang makapangyarihang nilalang sa mundo. Nagbago ang ekspresyon ni Yvonne at Rio. Nakita na nila si Alvin na ginagamit ang spirit blood essence kanina. Inakala nilang nagpatawag ito ng isang demi-saint at hindi nila napigil ang manginig nang ipakita ni Lex ang kanyang nakakatakot na sword daw. Lee! Tawag ni Lex. Gayunpaman, bago pa man matawag ni Lex ang pangalang Fulton, dali-daling sinabi ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, Senior Cito, huwag mo sanang ibunyag ang pangalan ko. Mabilis na tumugon si Lex. Pagkatapos, sinabi niya, binata, hindi ko inaasahan na magkikita tayong muli ng ganito kaga. Walang hinala sina Yvonne at Rio dahil hindi nila alam ang tunay at peking pangalan ni Alvin.
Senior, wala akong ibang pagpipilian, sabi ni Alvin kay Lex na may bahid ng kawalan ng magawa sa kanyang boses, hindi ko sana gagamitin ang spirit blood essence na ibinigay mo sa akin kung hindi lang ako ipinilit ng dalawang iyon na patayin. Pasensya na sa abala, Senior. Samantala, nagulat si Tate nang makita si Lex. Hindi siya magugulat kung may dumating na isang demi-saint. Tutal, galing naman siya sa Divine Sand Realm, at si Lex ay sikat sa Divine Sand Realm. Si Lex, ang Heaven-bearing Sword Saint, ay kabilang sa pinakamalakas na supreme powerhouses sa Divine Sand Realm, at minsan pa lamang niya nakita si Lex mula sa malayo. Naisip ni Tate sa sarili na may gulat, mataas ang respeto ni Senior Sito sa Batang Panginoon kaya ibinigay pa niya sa Batang Panginoon ang kanyang Spirit Blood Essence. Alam ni Tate na si Alvin ay mula sa Myriad Worlds at walang kakilala sa Outer Boundary. Dahil dito, alam niyang si Alvin ay nakipag-ugnayan lamang kay Lex noong kasal sa Wang Clan. Dati, sinundan niya si Meng Ruben sa Wang Clan kaya alam niyang naroon si Lex sa Wang Clan noong kasal. Hindi na kailangang sabihin na hindi siya kwalipikado na personal na makilala si Lex. Sa sandaling ito, inilipat ni Lex ang kanyang tingin kina Yifan at Rio bago niya sinabi, "Mga Ginoo, gumugol ako ng ilang panahon sa Peaceful Might Realm noong aking kabataan. Bagamat hindi ako pamilyar sa maraming supreme powerhouses mula roon, marami na akong narinig na kwento tungkol sa kanila. Maaari ko bang itanong kung sino kayo?" Kanina, ipinaalam na ni Alvin kay Lex na sila ay nasa Peaceful Might Realm. Maaaring nasa ikatlong baitang lamang ang lakas ni Lex sa mga supreme powerhouse sa Peaceful Might Realm, ngunit medyo malakas pa rin siya. Bukod dito, bumuti ang kanyang lakas matapos niyang itaas ang kanyang sword daw sa ibang antas. Dahil dito, hindi maraming third-tier supreme powerhouse sa Peaceful Might Realm ang kayang humarap sa kanya ngayon. Sino ka? Paus na tanong ni Yifan. Halata na sinusubukan niyang itago ang tunay niyang boses. Ang nag-aalab na diwa ng pakikipaglaban sa mga mata ni Lex ay nagdulot ng isang nakakabahalang pakiramdam sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay hindi simple si Lex. Sumagot si Lex nang may kumpiyansa at tapat, "Ako si Lex, ang tagadala ng langit. Espada santo mula sa banal na kaharian ng buhangin." Nang marinig ito, nagpalitan ng tingin sina Yifan at Rio at nakita ang ginhawa sa mukha ng isa't isa. Si Lex ay kabilang sa mga nangungunang powerhouse sa Divine Sand Realm, ngunit itinuturing siyang ordinaryo lamang sa Peaceful Might Realm. Maaaring hindi kasing lakas niya sina Yifang at Rio, ngunit magiging kapantay niya sila kung magsasama-sama sila. "Ikaw pala ang Heaven-bearing Sword Saint," magalang na sabi ni Yifan, "kakapasok lang namin sa kaharian ng mga pinakamakapangyarihang nilalang kamakailan lang kaya sa palagay ko ay hindi mo pa kami naririnig." Maya-maya, nagtanong si Yifan, "Maaari ko bang itanong ang tungkol sa relasyon mo sa taong ito?" Sa oras na ito, sigurado sina Yifan at Rio na mali ang napili nilang tao. Tutal, batay sa impormasyong kanilang nakalap, ang kanilang target ay may proteksyon ng isang demi-saint. Maaaring mas malakas si Lex kaysa sa kanila, ngunit tiyak na hindi siya isang demi-saint. Malayo pa rin si Lex sa pagiging isang demi-saint. Siya ang aking direktang inapo, at mataas ang aking pag-asa para sa kanya. Kung hindi, bakit mo sa tingin ibinigay ko sa kanya ang aking Spirit Blood Essence? Sabi ni Lex ayon sa kagustuhan ni Alvin. Kung siya ang bahala, sasabihin niya na si Alvin ay kanyang kaibigan at tagapagturo. Taga-Divine Sand Realm ba siya? Tanong muli ni Yifan. Oo. Tumanggaw si Lex. Nang marinig ito, sinabi ni Yifan, "Isa lamang itong hindi pagkakaunawaan." Pagkatapos, humarap siya kay Alvin at sinabing, "Patawarin mo kami kung nasaktan ka namin. Kasalanan namin na napagkamalan ka naming ibang tao. Hindi sana ito nangyari kung sinabi mo sa amin na ikaw ang direktang inapo ng Heaven-bearing Sword Saint." Malamig na tumawa si Lex. "Muntik nang mamatay ang aking direktang inapo sa iyong mga kamay. Sa tingin mo ba ay hahayaan ko na lang ang mga bagay-bagay ng ganoon kadali? Mas makabubuti kung bibigyan mo ako ng wastong paliwanag. Kung hindi, tuturuan kita ng isang aral na hindi mo malilimutan."
Nag-aalab ang mga mata ni Lex sa mga espiritu ng pakikipaglaban nang biglang lumabas ang kanyang banal na enerhiya, at muling inihagis niya ang kanyang sword daw. Natipon ng maitim na ulap sa kalangitan habang umiihip at umuungol ang hangin habang marahas na umuuga ang kawalan. Para bang dumating na ang katapusan ng mundo. Nagpalitan ng tingin ang dalawa bago nila sabay na ginamit ang kanilang divine energies. Nang makita ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Lex. Sa isang kisap mata, naglaho sa ere sina Yifan at Rian, na para bang nag-teleport palayo. Hindi yan ang teleportation DPT, pinagsabay nila ang enerhiya ng batas ng kalawakan at batas ng oras, na lumikha ng isang escape technique. Tiyak na hindi lang sila basta-basta nakapasok sa kaharian ng mga Supreme Powerhouse gaya ng sinabi nila kanina, naisip ni Lex sa sarili. Nagambala ang kalawakan kaya imposibleng makapag-teleport sila palayo. Karamihan sa mga bagong Supreme Powerhouse ay natural na kabilang sa pinakamahinang Supreme Powerhouse, at sila ay ikinategorya bilang Level 1 Supreme Powerhouse. Habang lumalakas sila, tumataas din ang kanilang mga antas. Batay sa teknik ng pagtakas ni Yifang at Rio, kahit na mas mahina sila kaysa sa kanya, masasabi ni Lex na mas malakas sila kaysa sa karamihan ng kanilang mga kapantay at hindi sila kasing hina ng inaakala nila. Tiyak na hindi sila mga Level 1 Supreme Powerhouse at Level 2 Supreme Powerhouse. Napakabilis nila kaya hindi niya sila masundan gamit ang kanyang banal na kamalayan. Napakagandang teknik. Kahit ang isang makapangyarihang Level 4 Supreme Powerhouse ay hindi makakawala ng walang iniiwang bakas. Ang kanilang escape technique ay halos maihahambing sa isang demi-saint, naisip ni Lex, isang third tier at Level 3 Supreme Powerhouse, sa sarili. Maya-maya, humarap si Lex kay Alvin at nagtanong, Photon, paano mo sila nasaktan? Sumagot si Alvin ng may ngiti, Senyor, hindi ko talaga alam. Bigla silang sumulpot at hinaranggan ang aming daan habang naglalakbay kami sa lugar na ito. Malinaw na napagkamalan nila akong ibang tao at gusto nila akong patayin. Kaya naman, napilitan akong gamitin ang Spirit Blood Essence na ibinigay mo sa akin. Senyor, salamat sa pagliligtas sa aming mga buhay. Hindi ko malilimutan ang iyong kabaitan. Hindi isiniwalat ni Alvin ang katotohanan para lamang sa kaligtasan. Tutal, kahit ang mga makapangyarihang tao ay natukso sa mga pinakamahalagang kayamanan na hawak niya. Napakawalang saysay. Kumunat ang noo ni Lex. Hindi niya pinagdudahan ang mga sinabi ni Alvin. Sa kanyang palagay, hindi magiging ganoon katanga si Alvin para pukawin ang mga makapangyarihang tao. Maya-maya, nagtanong si Lex, Photon, saan ka pupunta? Sasamahan kita bago ako umalis. Nag-aatubiling umalis agad si Lex. Mayroon siyang ilang mga katanungan tungkol sa sword daw na gusto niyang itanong. Senyor, hindi nararapat na sayangin ko ang mahalagang oras mo ng ganyan, magalang na sabi ni Alvin kahit nasalungat ito sa kanyang tunay na iniisip. Wala lang yun, sabi ni Lex habang umiiling, bukod riyan, may ilang maliliit na problema akong naranasan sa sword daw ko kamakailan. Gusto ko sanang humingi ng payo. Medyo nahihiya si Lex nang magsalita siya. Natural na natuwa si Alvin nang marinig ito. Sumagot siya ng nakangiti, Senyor, masaya akong tulungan ka. Pupunta ako sa Sacred Lightning Realm, isa sa 3 dakilang Sacred Realms. Plano kong pumunta muna sa pinakamalapit na lungsod sa Sacred Lightning Realm. Kasabay nito, nagningning sa pananabik ang mga mata ni Tate. Mas ligtas sana sila kung kasama nila si Lex. 4,487. Banal na lungsod ng Tourmaline sa sagradong kaharian ng Kidlat. Sina Yifan at Rian, ang mga pinakamakapangyarihang tao mula sa Valley Court at sa Lin Clan, ay tumakas ng libu-libong milya ang layo matapos gamitin ang time and space escape technique. Ang spatial disruption na dulot ng Lex ay hindi nakahadlang sa kanilang pagtakas. Tiwala silang hindi sila masusubaybayan ni Lex. Papasok pa lang si Lex sa 3 antas. Kung magsasanib puwersa tayo, hindi natin siya kailangang katakutin. Gayunpaman, tayo talaga ang mali ngayon. Kaya naman, hindi natin maaaring ipagsapalaran na ilantad ang ating mga pagkakakilanlan dahil baka maakusahan tayo ng pang-aapi sa ating mga nakababata, sabi ni Ifa na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha.
Tahimik na tumango si Rio. Alam niya ang matigas na pagmamataas ni Ifan at ang dahilan na ito ay para lamang mailigtas si Ifan mula sa kahihiyan. Alam niya ang dahilan kung bakit ayaw ni Ifan na mabunyag ang kanilang mga pagkakakilanlan. Nag-aalala si Ifan na baka kumalat ang balita, at ang kataas-taasang Diyos, na kanilang target, ay makakaalam nito at hihilingin sa demi-saint na nagpoprotekta sa kanya na harapin sila. Hindi naman mahirap pag-isipan ang lahat. Sa anumang kaso, masama para sa kanila na mabunyag ang kanilang mga pagkakakilanlan. Kahit pa makamit nila ang kanilang mga layunin at makuha ang mga kataas-taasang kayamanan, kung mabubunyag ang kanilang mga pagkakakilanlan, tapos na ang lahat para sa kanila. Isang level 4 Supreme Powerhouse lang, na malapit ng maging demi-saint, ay sapat na para patayin sila at lipulin ang kani-kanilang puwersa, lalo na ang isang demi-saint. Isang level 5 Supreme Powerhouse. Kung mabubunyag ang kanilang mga pagkakakilanlan, tiyak na mamamatay sila, at maaaring tuluyang mapuksa ang kanilang mga puwersa. Kung gagamitin natin ang time and space escape technique, kahit ang isang demi-saint ay hindi tayo mapipigilan sa pagtakas, may kumpiyansang sabi ni Ifan. Tutal, ang escape technique ang kanilang pinakamahusay na trump card. Maya-maya, bumantong hininga siya at sinabing, sayang naman. Ang dami mong ginamit na enerhiya para makita kung ano ang nangyari noon, pero sa huli, maling tao ang nakuha natin. Hindi lang ito pag-aaksaya ng enerhiya, kundi pag-aaksaya rin ng oras. Hindi ko mapigilan, sabi ni Rio habang umiiling, medyo nakakaramdam ng kawalan ng kakayahan. Tutal, kahit na mayroon silang impormasyon, hindi magiging madaling mahanap ang kahangahangang at abanteng kataas-taasang Diyos na may dalang kataas-taasang kayamanan. Sa aking palagay, kapag hinahanap natin ang ating target, dapat din nating obserbahan ang mga pinakamakapangyarihang tao na may parehong layunin tulad natin. Kung makakita tayo ng sinuman sa kanila na umatake sa isang binata, susunggaban natin ang pagkakataon at susunggaban sa huling minuto, sabi ni Ifang habang kumikislap ang kanyang mga mata, gamit ang ating time and space escape technique, hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa pakikipaglaban sa sinuman sa ilalim ng kaharian ng mga demi-saint. Ang mahalaga lang ay itago ang ating mga pagkakakilanlan. Tama ka. Sa anumang kaso, magpatuloy tayo sa paghahanap, sabi ni Rio. Isang lumilipad na barko ang pumailang-lang sa kalangitan at lumipad patungo sa Sacred Lightning Realm. Ito ang pinakamabilis na lumilipad na barkong nasakihan ni Alvin. Ang lumilipad na barko ay pagmamay-ari ni Lex. Kapag may oras siya, ipapadala niya ang ilan sa kanyang banal na enerhiya sa lumilipad na barko. Dahil dito, malapit na itong maging isang pangunahing banal na artifact. Bukod doon, hindi kontrolado ni Lex ang lumilipad na barko. Sa halip ay iniwan niya ang gawain sa kanyang banal na puno ng buhay, upang makatipid ng kanyang enerhiya. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, walang sino man ang maglalakas loob na pigilan ang isang lumilipad na barko. Malinaw na ang naturang barko ay pagmamay-ari ng isang kataas-taasang makapangyarihang barko. Kung isasantabi ang lahat ng iba pa, karamihan sa mga tao ay walang kayang bilis para pigilan ito. Kahit na ang lakas ng isang tao ay malapit sa lakas ng isang walang kapantay na kataas-taasang Diyos, maliban kung mauunawaan din ng isang tao ang batas ng hangin, magiging mahirap na maabyutin ang lumilipad na barko. Dahil malinaw na ang lumilipad na barko ay pagmamay-ari ng isang Supreme Powerhouse, maraming Supreme Powerhouse sa lugar nasa hangganan ng Sacred Lightning Realm, na naghahanap kay Alvin at nagbabalak na agawin ang Blissful Flower King at ang Northern Netherwinter God mula sa kanya, ay hindi nagbigay pansin sa lumilipad na barko. May problema. Ang daming Supreme Powerhouse dito. Bulong ni Lex sa sarili. Hindi niya napansin ang abnormalidad hanggang sa maalala niya ang banal na puno ng buhay sa kanyang maliit na mundo. Hindi maaaring nagkataon lang na napakaraming Supreme Powerhouse ang nasa lugar na ito. Hindi maiwasan ni Lex na mag-isip kung may nagkataong engkwentro sa lugar na iyon. Dahil napakaraming Supreme Powerhouse sa paligid, malinaw na ang nagkataong engkwentro ay magiging kapaki-pakinabang sa mga Supreme Powerhouse kung tama ang kanyang haka-haka. Kaya naman, mabilis siyang lumabas at iniimbestigahan ang bagay na iyon. Hindi nagtagal at nalaman ni Lex ang nangyari.
Mas mahina ang mga taong nakausap niya kaya wala silang ibang nagawa kundi sabihin sa kanya ang gusto niyang malaman. Isang batang prodigy, na may proteksyon ng isang demi-saint, ang nanlinlang sa angkan ng Zong ng Mount Tail at sa angkan ng Leng ng Winterland at nakakuha ng 9 na tangkay ng Blissful Flower Kings at 3 Lord Grade Northern Nether Winter Cod. Nabigla rin si Lex nang marinig niya ang tungkol sa mga kataas-taasang kayamanan. Kung hindi lang dahil sa katotohanang isa siyang magsasakang walang sekta at walang mga inapo, matutokso rin sana siya sa mga bagay na ito. Tutal, ang mga bagay na ito ay walang silbi sa mga kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Ang halaga ng mga ito sa mga kataas-taasang makapangyarihang nilalang ay nakasalalay sa paggamit nito para sa mga inapo ng mga kataas-taasang makapangyarihang nilalang o para ipagpalit sa ibang kayamanan. Matapos imbestigahan ang bagay na ito at bumalik sa lumilipad na barko, sinabi ni Lex habang umiiling, ang mga kataas-taasang makapangyarihang iyon ay naghahanap ng isang taong may dalang 9 na tangkay ng Blissful Flower Kings at 3 Lord Grade Northern Nether Winter Cod. Hindi nakakapagtaka na ginugol nila ang napakaraming pagsisikap sa pagsubaybay sa kabilang panig. Sayang, hindi magiging ganoon kadali para sa kanila na agawin ang mga bagay na iyon. Walang itinago si Lex kay Alvin at sinabi niya kay Alvin ang kanyang nalaman. Sandaling kumislap ang mga mata ni Alvin nang marinig ang mga salitang ito. Pagkatapos, sinabi niya, ibig sabihin, ang 2 kataas-taasang makapangyarihang nilalang na hamarang sa aking daan noon ay naghahanap din sa taong iyon. Itinago nila ang kanilang mga pagkakakilanlan dahil natatakot silang gumanti. Tutal, sinasabing ang taong iyon ay may proteksyon ng isang demi-saint. Tumango si Lex. Kakalimutan ko sana ang 2 iyon kung hindi mo sila binanggit. Tama ka. Malamang napagkamalan ka nilang taong iyon. Mula simula hanggang katapusan, hindi pinaghihinalaan ni Lex si Alvin. Tutal, natuklasan niya na ang taong tinarget ay malapit nang maging isang walang kapantay na top advanced Supreme God at kapantay ni Mindy mula sa Langston clan ng Divine Gateway, na kinikilala bilang walang talo sa mga nasa ilalim ng kaharian ng walang kapantay na top advanced Supreme God sa Peaceful Might Realm. Maya-maya, nag-aalangan na nagtanong si Alvin, Senior, interesado ka sa mga bagay na iyan? Kung interesado ka, pwede mo nang hanapin ang mga iyan. Hindi mo na kailangang samahan pa ako. Umiling si Lex at sinabing, walang silbi sa akin ang mga bagay na iyan. Wala akong kasama, at hindi ko magagamit ang mga iyan. Maaari ko lang silang palitan ng mga bagay. Gayunpaman, hindi ito sulit. Kahit na magtagumpay ako, tiyak na magiging target ako ng iba. Masyado itong mapanganib. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, nagpasya akong huwag nang makialam sa bagay na ito. Nang marinig ang mga salitang ito, nakahinga ng maluwag si Alvin. Kasabay nito, si Tate, na nakatayo sa gilid at basang-basa ng malamig na pawis, ay bumantong hininga rin sa loob. Habang naglalakbay, ginugol ni Lex ang kanyang oras sa pagtalakay tungkol sa sword daw kasama. Alvin. Hindi nagpigil si Alvin at sinabi kay Lex ang lahat ng alam niya. Natigil lamang ang kanilang diskusyon nang ang lumilipad na barko ni Lex ay nasa labas ng pinakamalapit na lungsod sa Sacred Lightning Realm, ang Tourmaline Holy City. Bago sila naghiwalay ng landas, bumantong hininga si Lex, Fulton, wala akong spirit blood essence na maibibigay sa iyo ngayon. Maaari kitang bigyan ng ilang life-saving jade tokens para ipatawag ang aking projection, ngunit sapat lamang iyon para takutin ang mahihinang supreme powerhouses. Hindi matanggihan ni Alvin si Lex at sa huli ay tinanggap ang 3 jade token mula kay Lex. Ang projection ay natural na mas mahina kaysa sa totoong tao. Sa pinakamalakas na antas, ito ay kasing lakas lamang ng isang walang kapantay na top advanced Supreme God na walang anumang armas o panlabas na tulong. Ang mas malakas walang kapantay na top advanced Supreme Gods ay madaling makakayanan ito. Ang pinakamalaking gamit ng projection ay hindi ang lakas nito kundi ang pananakot. Kung haharap siya sa isang makapangyarihang Supreme Powerhouse o kahit na mga Supreme Powerhouse na nagtatago ng kanilang pagkakakilanlan, mawawala ang pananakot. Fulton, kapag nasa Tourmaline Holy City ka,
Bago umalis, maikling ipinaalala ni Lex kay Alvin ang ilang bagay na dapat bigyang pansin at huwag basta-basta gumala sa lungsod. Hindi na siya nagpaliwanag pa. Tutal, may mga bagay na mauunawaan lamang sa pamamagitan ng karanasan. Pagkatapos ng halos 15 minuto, sa wakas ay umalis na si Lex. Bumantong hininga si Alvin ng may emosyon. Si Senior Sito ay talagang isang matuwid na tao. Tumanggaw si Tate bilang pagsang-ayon. Si Senior Sito ang may pinakamahusay na reputasyon sa Divine Sant Realm. Wala pa akong narinig na nagsabi ng masama tungkol sa kanya. Sa katunayan, halos lahat ng nagsalita tungkol sa kanya ay puro papuri lang ang ibinibigay sa kanya. Kumislap ang mga mata ni Alvin habang tinatanong niya si Tate, siya nga pala, kung alam niyang taglay ko ang mga bagay na hinahanap ng mga pinakamakapangyarihang tao, sa tingin mo ba ay gagawa siya ng hakbang laban sa akin? Bahagyang nagulat si Tate sa tanong na ito. Pagkatapos, nakangiti niyang sinabi, sa palagay ko ay hindi niya gagawin. Gayunpaman, kahit maliit ang posibilidad, mas mabuting huwag ng sumugal. Kung mali ka, baka mamatay ka rin naman. Ang puso ng tao ang pinakamahirap intindihin kung tutuusin. Maganda nga ang reputasyon ni Lex, pero sino ang nakakaalam kung totoo ito o hindi? Marahil, napatahimik ni Lex ang mga nakakaalam ng kanyang masasamang gawa. Tama. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ko sinabi sa kanya ang totoo. Hindi ko kayang sumugal. Tumanggaw si Alvin bago lumingon upang tingnan ang lungsod sa unahan at nagpatuloy sa pagsasabing, mananatili tayo sa Tourmaline Holy City sa susunod na panahon. 4,488 Jade Tide Heavenly Mansion, ang Saint Rank Force. Ang Tourmaline City ay isa sa maraming banal na lungsod sa Sacred Lightning Realm. Isa ito sa 5 banal na lungsod na pinamumunuan ng isang puwersang may ranggong santo na tinatawag na Jade Tide Heavenly Mansion. Maraming iba pang puwersa sa mga banal na lungsod na ito. Ang ilan sa kanila ay mga nasasakupan ng Jade Tide Heavenly Mansion, at ang ilan ay mayroon lamang kooperatibong relasyon sa Jade Tide Heavenly Mansion. Ang mga puwersang ito na may kooperatibong relasyon lamang sa Jade Tide Heavenly Mansion ay karamihan ay mga puwersang may ranggong demi-saint. Ito lamang ang mga puwersang kinailangan makipagtulungan ng Jade Tide Heavenly Mansion. Ang Jade Tide Heavenly Mansion ay mayroong isang saint at ilang demi-saint sa hanay nito. Matapos nilang makahanap ng tuluyan na matutuluyan, si Tate, na naglakbay sa Sacred Lightning Realm at nakapunta na rin sa Tourmaline Holy City noon, ay nagsimulang sabihin kay Alvin ang lahat ng alam niya tungkol sa Tourmaline Holy City. Bata, banal na lungsod ng Tourmaline. Bukod sa Jade Tide Heavenly Mansion, ikinwento ni Tate kay Alvin ang tungkol sa 3 pinakamalakas na puwersang may ranggong demi-saint sa Tourmaline Holy City. Nagkataon na ang tinutuluyan nilang bahay-tuluyan ay pag-aari ng isa sa 3 puwersang may ranggong demi-saint, ang angkan ng Darfield. Bata, kung hindi mo sinabi sa akin na hindi ka taga-Outer Boundary at taga-Myriad Worlds ka, iisipin ko sana kung taga-Darfield clan ka ng Tourmaline Holy City, sabi ni Tate. Itinago ni Alvin ang kanyang pagkakakilanlan pagkarating niya sa Outer Boundary. Si Tate, na nanumpa sa Heaven's Vault Blood Oath, ay kabilang sa iilang taong nakakaalam ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Bahagyang nagulat si Alvin nang marinig niya na ang angkan ng Darfield, na nagmamay-ari ng tuluyan na kanyang tinutuluyan, ay isang puwersang may ranggong demi-saint. Hindi naman sa hindi pa siya nakakatagpo ng anumang angkan na may apelyidong Duan noon, ngunit karamihan sa kanila ay may katamtamang lakas, hindi tulad ng angkan ng Darfield na may ranggong demi-saint sa Tourmaline Holy City. Ito talaga ang pinakamalakas na angkan ng Darfield na narinig niya sa ngayon. Bukod sa mga bagay na ito, wala na akong ibang alam. Tutal, masyado akong mahina sa Tourmaline Holy City. Ang alam ko ay impormasyon lamang ng publiko, sabi ni Tate. Tumanggaw si Alvin. Kasabay nito, nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Bilang isang puwersang nasa ranggo ng santo, ang Jade Tide Heavenly Mansion ay natural na mayroong isang saint, na kilala bilang World Supreme Powerhouse sa Myriad Worlds. Sila ang pinakamalakas na Supreme Powerhouse, at ang kanilang bilang ay maliit sa parehong Outer Boundary at Myriad Worlds. Dapat ay mapalaya ni Saint si Kelly mula sa teknik ng Soul Imprisonment Clan.
Tutal, ang mga Saint ang pinakamalakas na supreme powerhouse, naisip ni Alvin sa sarili. Alam niyang hindi masasabi ang pareho para sa isang demi-saint. Ang mga Saint ay mga supreme powerhouse pa rin sa kabila ng kanilang lakas na higit pa sa karamihan ng mga supreme powerhouse. Ang kanilang kapangyarihan, na sumailalim sa isang malaking pagbabago sa kalidad, ay nagmukhang mas mataas sila kaysa sa ibang mga supreme powerhouse. Dahil dito, umaasa si Alvin na ang teknik na ginamit ni Yun Qingyan, na sumanib sa isang supreme powerhouse mula sa Soul Imprisonment Clan, ay maaaring masira ng isang Saint. Tutal, madaling masira ng mga kataas-taasang Diyos ang mga teknik na ginagamit ng mga emperador ng mga Diyos. Gayon din, kahit ang pinakamahinang mga kataas-taasang kapangyarihan ay madaling masira ang mga teknik na ginagamit ng mga kataas-taasang Diyos dahil sa pagkakaiba-iba ng mga cultivation base. Siguro, may iligtas ko si Kelly kung makukumbansi ko ang santo mula sa Jade Tide Heavenly Mansion na tulungan ako, nasabi ni Alvin sa sarili ng may pananabik. Gayunpaman, hindi nagtagal at ang kanyang pananabik ay napalitan ng kawalan ng magawa at pagkadismaya. Tutal, hindi naman magiging madali ang humingi ng pabor sa isang santo. Marahil, kung siya ay isang walang kapantay na top advanced supreme god at maaaring maging kinatawan ng saint sa realms of origins, makukumbansi niya ang saint na tulungan siya. Sa kasamaang palad, hindi siya isang walang kapantay na top advanced supreme god. Gaano man siya kalapit sa kaharian ng walang kapantay na top advanced supreme gods, hindi siya ganoon. Kahit ang pinakamahinang top advanced supreme gods ay madaling matatalo siya ngayon. Halos imposible para sa akin na higit pang mapabuti ang aking batas ng kalawakan sa yugtong ito. Hindi rin madaling pagbutihin ang aking sword daw. Alam ni Alvin na nasa bingit na siya ng pagsubok sa ngayon. Marami pa siyang dapat pagdaanan bago maging isang walang kapantay na kataas-taasang Diyos. Hindi siya sigurado kung kaya ng kanyang asawang si Kelly na maghintay ng ganito katagal. Bukod doon, bakit wala pa akong nararamdamang anumang senyales na ako ay nagiging isang supreme powerhouse? Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga nakakaintindi ng isa sa apat na daos ng langit at lupa sa isang tiyak na antas at nakakaintindi ng isang batas sa perpektong anyo ay makakaramdam ng bahagyang paghila mula sa kaharian ng mga supreme powerhouse. Matapos maramdaman ang paghila, makakarating ang isang tao sa kaharian ng mga supreme powerhouse. Kung hindi siya tutugon sa paghila, hindi na siya muling magiging isang supreme powerhouse maliban kung siya ay maging isang walang kapantay na top advanced supreme god muna. Ito ay isang tuntunin ng langit at lupa. Ang mga makakatugon sa mga kinakailangan upang maging supreme powerhouse ay tatawagin ng isang beses. Ang isang tao ay maaaring maging isang supreme powerhouse kung tutugon sa tawag. Kung hindi, kakailanganin niyang harapin ang mapaghamong gawain ng pagiging isang walang kapantay na top advanced supreme god bago siya maging isang supreme powerhouse. Dapat ba akong sumali muna sa isa sa mga demi-saint rank forces sa Tourmaline Holy City? Marahil, makukumbansi ko ang isang demi-saint na tulungan akong iligtas si Kelly. Gayunpaman, hindi ako sigurado kung makakatulong ang isang demi-saint. Lalong nadismaya si Alvin habang iniisip niya ito. Nag-aalala siyang masayang ang oras niya kung hindi sapat ang lakas ng demi-saint para tulungan si Kelly. Tutal, hindi niya alam kung gaano nakatagal ang oras ni Kelly. Hindi mahalaga. Wala na akong ibang pagpipilian. Kahit maliit ang tsansa, kailangan ko pa ring subukan, naisip ni Alvin sa sarili habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon, ang angka ng Darfield, marahil, nakatadhana na akong sumali rito. Pagkatapos sumali sa angkan, maghahanap ako ng pagkakataong humingi ng tulong sa demi-saint sa angkan. Umaasa ako na pupunta siya sa mundo ng mga Diyos na sumuwi at susubukang basagin ang soul imprisonment technique kay Kelly. Habang iniisip ito, tumingin si Alvin kay Tate at sinabi sa malalim na boses, plano kong sumali sa Darfield clan bilang pansamantalang elder. Paano ko gagawin iyon? Bagamat si Tate ay kasing lakas ni Alvin, matagal na siyang nabuhay at lumaki sa outer boundary. Natural lamang na mas maalam siya at kayang magpayo kay Alvin sa maraming bagay. 4,489. Ang Darfield Clan. Natigilan si Tate nang marinig ang mga salita ni Alvin.
Nang makabalik siya sa kanyang katinoan, umiling siya at buong kumpiyansang sinabi ng nakangiti, "Binibining Panginoon, madali lang ang bagay na ito." Bagamat ang angkan ng Darfield ay isang puwersang may ranggong demi-saint, hindi marami sa mga miyembro nito na nasa ilalim ng kaharian ng mga kataas-taasang makapangyarihang grupo ang makakapantay sa iyo. Kaya naman, matutuwa ang angkan ng Darfield na makasama ka. Dahil sa iyong lakas, hindi ka nila paghihinalaan na isang especially iyan na ipinadala ng mga kaaway ng angkan. Bukod pa rito, dahil sa iyong lakas, hindi ka nila ipapadala sa kalabang puwersa para maging especially iya rin. Hanggat ipinapakita mo ang iyong lakas, tiyak na tatanggapin ka ng angkan ng Darfield. Katamtaman lamang ang lakas ni Tate, ngunit marami siyang alam. Bagamat hindi pa isang walang kapantay na top advanced supreme god si Alvin, tiyak na bahagi siya ng isang maliit na grupo ng mga tao na malapit ng maging isang walang kapantay na top advanced supreme god sa outer boundary at sa myriad worlds. Dati, noong nakipaglaban si Alvin sa mga malapit ng maging walang kapantay na mga nangungunang abanteng kataas-taasang Diyos, nakita ito ni Tate kahit na siya ay nasa isang malayang kaharian. Alam niyang hindi mas mahina si Alvin kaysa kay Mindy, na kilala bilang pinakamalakas sa mga nasa ilalim ng kaharian ng walang kapantay na mga nangungunang abanteng kataas-taasang Diyos sa mapayapang kapangyarihan. Kaharian. Kahit sa 3 dakilang sagradong kaharian, walang gaanong tao tulad nina Alvin at Mindy. Hindi naman sila bihira, pero hindi rin naman sila marami. Sa pinakamababa, halos walang katulad nila sa mga puwersang may ranggong demi-saint sa Sacred Lightning Realm. Karamihan, kung hindi lahat, sa kanila ay nasa puwersang may ranggong saint. Mas naging panatag si Alvin matapos marinig ang mga salita ni Tate. Tunay ngang may katuturan ang mga salita ni Tate. Mas bumuti ang kanyang batas ng kalawakan, at isa na lang ang kanyang laban pagkatapos noon. Dahil dito, hindi pa niya alam ang buong lawak ng kanyang lakas. Gamit ang kasalukuyang lakas ko, kahit na malantad ako at malaman ng lahat na taglay ko ang mga kataas-taasang kayamanang iyon, maaari kong protektahan ang aking sarili gamit ang isang puwersang nasa ranggo ng demi-saint sa likod ko. Bukod dito, ang lakas ko ay hindi ang pinakamalaking kalamangan ko. Ang aking murang edad ang pinakamalaking kalamangan ko. Lalong naliwanagan si Alvin matapos makinig kay Tate. Kasabay nito, napagtanto rin niya ang iba pang mga benepisyo ng pagsali sa isang puwersang may ranggong demi-saint. "Pupunta ako sa lupain ng angkan ng Darfield bukas para sumama sa kanila," determinadong sabi ni Alvin sa malalim na boses. "Guro," umiling si Tate at ngumiti, "ang pangunahing lupain ng angkan ng Darfield ay wala sa Tourmaline Holy City, ngunit mayroon silang lugar para sa pangangalap ng mga talento sa lungsod. Kailangan mo lang pumunta doon. Gamit ang iyong lakas, sigurado akong magpapadala ang angkan ng Darfield ng isang elder upang salubungin ka." Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang marinig ang mga sinabi ni Tate. "Sige. Pupunta ako sa lugar na iyon bukas." Hindi maiwasan ni Alvin na makaramdam ng tuwa nang maisip niya ang pagsali sa isang demi-saint rank force at maging isang pansamantalang elder. Higit sa lahat, magkakaroon din siya ng pagkakataong iligtas si Kelly. Bagamat minsan nang sinabi sa kanya ni Lex na tanging ang mga saint, na kilala rin bilang World Supreme Powerhouses, ang makakapagpalaya kay Kelly mula sa soul imprisonment technique, mayroon pa rin siyang unting pag-asa na may iligtas si Kelly ng isang demi-saint. Tutal, ang Supreme Powerhouse, na sumama kay Yun Qingyan, ay wala sa tugatog ng kanyang lakas nang gamitin niya ang teknik na iyon kay Kelly. Marahil, ang teknik na iyon ay mas mahina kaysa sa kung ang Supreme Powerhouse na iyon ay nasa tugatog ng kanyang lakas. Maraming ideya ang tumatakbo sa isip ni Alvin sa sandaling ito. Paano kung talagang gumana ito? Kailangan kong sumugal. Ang angkan ng Darfield ng Tourmaline Holy City ay isa sa 3 pinakamalakas na puwersang may ranggong demi-saint sa lungsod, ngunit ang kanilang ari-arian ay wala sa lungsod. Ito ay matatagpuan hindi kalayuan sa lungsod. Aabutin ng hindi hihigit sa 15 minuto ang paglalakbay ng isang ordinaryong rudimentary Supreme God papunta sa ari-arian ng angkan ng Darfield mula sa Tourmaline Holy City. Hindi na kailangang sabihin, mas mabilis pa ito para sa mga intermediate at advanced Supreme Gods. Kung tungkol naman sa mga Supreme Powerhouse, ilang hininga lang ang kailangan nila.
Ngayon, nakatanggap ang angkan ng Darfield ng isang espesyal na panauhin. Tutal, ang panauhin ay mula sa Jade Tide Heavenly Mansion, isang puwersang may ranggong santo. Kagalang-galang na sugo, ako, si Bennett Darfield, ay malugod kayong tinatanggap sa angkan ng Darfield. Bagamat ang sugo mula sa Jade Tide Heavenly Mansion ay hindi isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang, ang angkan ng Darfield ay hindi nagpakita ng anumang kawalang galang. Maging ang pinuno ng angkan ng Darfield ay magalang na binati at pinakitunguhan siya. Si Bennett Darfield, ang pinuno ng angkan ng Darfield, ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may maamong anyo. Malinaw at maliwanag ang kanyang mga mata, at determinado ang kanyang mga titig. Sa kabila ng kanyang maamong anyo, taglay din niya ang aura ng kamahalan at bangis. Pinuno ng angkan na si Darfield. Ang sugo mula sa Jade Tide Heavenly Mansion ay isang matandang lalaki. Nang makita kung gaano kagalang si Bennett, hindi niya napigil ang mapangiti habang sinasabi, "Leader ng angkan Darfield, naparito ako ayon sa utos ng aking nakatataas." Kamakailan lamang ay natuklasan ng Jade Tide Heavenly Mansion ang isang Realm of Origin. Batay sa impormasyong aming nakalap, maraming kayamanan doon, at marami sa mga ito ay mga kayamanang hinahanap ng Jade Tide Heavenly Mansion. Sa pagkakataong ito, plano ng Jade Tide Heavenly Mansion na makipagsanib puwersa sa mga puwersang may ranggong demi-saint at sama-samang galugarin ang Realm of Origin. Nagningning ang mga mata ni Bennett nang marinig ang mga salita ng matanda. Gayunpaman, alam din niya na may mga kondisyon para makapasok sa Realm of Origin. Wala namang libreng tanghalian. Hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ang ganito. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi papayagan ng Jade Tide Heavenly Mansion ang iba na pumasok sa Realm of Origin nang walang anumang kondisyon at magsasagawa ng kanilang sariling pagsusuri at pangungulekta ng mga kayamanan sa loob. Pareho lang ito ng dati. Kung matagpuan ng inyong mga tao ang kailangan ng ating Jade Tide Heavenly Mansion, papalitan namin ito ng ibang kayamanan. Kaya, hindi kayo mawawalan. Kung tungkol naman sa mga kayamanang hindi namin kailangan, maaari ninyong itago ang inyong mahahanap, sabi ng matanda. Kagalang-galang na sugo, tanong ni Bennett nang hindi nagpapaligoy-ligoy, paano naman ang mga kinakailangan para sa mga taong papasok sa Realm of Origin? Noong nakaraan, ang mga papasok sa Realms of Origins na natuklasan ng Jade Tide Heavenly Mansion ay kailangang matugunan ang ilang mga kinakailangan. Minsan, mayroong minimum at maximum na limitasyon para sa kanilang mga cultivation base. Sa ibang pagkakataon, ang mga kalahok ay kailangang maunawaan ang 4 na daos ng langit at lupa sa isang tiyak na antas. Mayroon ding mga pagkakataon na mayroong limitasyon sa edad. Sa madaling salita, mayroong lahat ng uri ng mga kondisyon. Dahil dito, hindi madaling mahulaan ni Bennett ang mga kondisyon sa pagkakataong ito. Sumagot din ang matanda ng hindi nagpapaligoy-ligoy, hindi na kailangang sabihin, hindi sila maaaring maging mga superior powerhouse. Bukod doon, kailangan nilang maunawaan ang sword daw hanggang sa ika-4 na yugto. Huminga ng malalim si Bennett nang marinig ang mga sinabi ng matanda. Ika-4 na yugto ng sword daw. Paano naman ang isa pang daw na may armas? Tanong muli ni Bennett. Hindi, umiling ang matanda at sinabing, siguro ang sword daw. Hindi gagana ang ibang weapon daw. Sa pagkakataong ito, ang Jade Tide Heavenly Mansion ay nagbibigay daan sa iyo na maghanap ng mga papasok sa labas ng iyong angkan upang tulungan ka. Ang Jade Tide Heavenly Mansion ay magbibigay din ng gantimpala sa puwersang makakahanap sa atin ng pinakamaraming kayamanan na kailangan natin, at ang gantimpala ay ibibigay ng Supreme Saint ng ating Jade Tide Heavenly Mansion. Ang kataas-taasang santo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Bennett. Natural lang nakilala niya ang Supreme Saint ng Jade Tide Mansion. Ang kabilang grupo ay isa sa mga Panginoon ng Sacred Lightning Realm. Magbubukas ang Realm of Origin sa loob ng 10 taon kaya may oras ka para maghanap ng isang taong makakatugon sa kinakailangang ito. Bago matapos ang oras, magpapadala ang Jade Tide Heavenly Mansion ng isang tao rito para pumili ng mga taong pipiliin mo para makapasok sa Realm of Origin. 4,490. Ang Elder ng Darfield Clan.
Nabalik sa kanyang katinoan si Bennett, ang pinuno ng angkan ng Darfield, nang umalis ang sugo mula sa Jade Tide Heavenly Mansion. Isang taong nasa ilalim ng kaharian ng mga kataas-taasang makapangyarihang nilalang na nakaintindi sa ikaapat na yugto ng Sword daw. Naisip ni Bennett sa sarili habang nakakunot ang noo. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kung ang isang mas mataas na kataas-taasang Diyos ay makakaunawa sa alinman sa apat na daos ng langit at lupa hanggang sa ikaapat na yugto, mararamdaman nila ang tawag na pumasok sa kaharian ng mga kataas-taasang kapangyarihan. Napakakaunting tao ang pipiliing maghintay at hindi sumagot sa tawag. Hindi ito nakakagulat dahil halos lahat ay hindi susuko sa pagkakataong maging isang kataas-taasang kapangyarihan. Ang mga abanteng kataas-taasang Diyos na hindi tumugon sa panawagan ay nahahati sa dalawang grupo, ang mga walang potensyal na maging mga kataas-taasang makapangyarihang Diyos at ang mga nais munang maging walang kapantay na mga nangungunang abanteng kataas-taasang Diyos. Sa pangkalahatan, ang bilang ng huli ay mas kaunti kaysa sa una. Kung tutuusin, maraming panganib na kaakibat ng pagiging isang walang kapantay na nangungunang abante. Kataas-taasang Diyos. Walang garantiya ang tagumpay. Sa Outer Boundary at sa Myriad Worlds, ang bilang ng walang kapantay na Top Advanced Supreme Gods ay wala pang ang 10% ng bilang ng mga Supreme Powerhouse. Dahil dito, napakahirap makahanap ng isang taong nakakaintindi sa apat na daw ng langit at lupa hanggang sa ikaapat na yugto at hindi pa rin nagiging isang Supreme Powerhouse. Mas mahirap pa ito dahil ang kailangan sa pagkakataong ito ay isang taong partikular na nakakaintindi rin sa Sword daw hanggang sa ikaapat na yugto. Sa angkan ng Darfield, may dalawang tao na nakaunawa na sa isa sa apat na daw ng langit at lupa hanggang sa ikaapat na yugto at hindi pa nagiging pinakamataas na makapangyarihang nilalang. Bagamat naunawaan nila ang daw ng armas, wala ni isa sa kanila ang nakaunawa sa daw ng espada, hindi sila nakakatugon sa mga kinakailangan upang makapasok sa lugar na iyon. Sa kasalukuyan, sa angkan ng Darfield, mayroon lamang dalawang tao sa ilalim ng kaharian ng mga Supreme Powerhouse na nakakaintindi sa isa sa apat na daw ng langit at lupa hanggang sa ikaapat na yugto. Ang weapon daw na kanilang naunawaan ay ang spear daw at ang saber daw ayon sa pagkakabanggit. Ang dalawang taong ito ay kabilang din sa mga taong pinakamalapit sa kaharian ng walang kapantay na Top Advanced Supreme God sa angkan ng Darfield, at kabilang din sila sa pinakamalakas sa kanilang mga kapantay. Maaari rin silang ituring na mga haligi ng angkan ng Darfield. Mukhang tulong lang mula sa labas ang maaari nating hanapin, naisip ni Bennett sa kanyang sarili. Tanghali kinabukasan. Lumabas sina Alvin at Tate ng bahay tuluyan at nananghalian sa isang kalapit na restoran. Hindi na nila kinailangang magtanong-tanong pa at mabilis nilang nalaman kung saan nangongolekta ng mga talento ang angkan ng Darfield sa Tourmaline Holy City sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa mga usapan sa paligid. Bilang isa sa tatlong pinakamalakas na puwersang may ranggong demi-saint sa Tourmaline Holy City, napakalaki ng ari-arian ng angkan ng Darfield sa lungsod kahit na ginagamit lamang ito para sa pagre-recruit ng mga talento. Ang mga pangunahing ari-arian ng maraming angkan, na hindi mga puwersang may ranggong demi-saint, sa lungsod ay hindi maihahambing sa ari-arian ng angkan ng Darfield. Sa pasukan, isang gwardya ang tumingin kay Alvin at magalang na nagtanong, "Ginoo, nandito po ba kayo para maghanap ng tao?" Bilang miyembro ng angkan ng Darfield. Isang puwersang may ranggong demi-saint, alam ng gwardya na hindi dapat husgahan ang mga tao batay sa kanilang hitsura. Maraming tao ang mukhang ordinaryo ngunit makapangyarihan at hindi kayang magalit. Dahil dito, ang gwardya at ang kanyang mga kasamahan ay napakagalang sa mga taong kanilang nakakasalamuha. Dahil dito, hindi nila kailangang matakot na aksidenteng makasakit ng damdamin ng isang taong hindi nila kayang masaktan. Umiling si Alvin at bahagyang ngumiti, "Hindi. Nabalitaan ko na ang angkan ng Darfield ay kumukuha ng mga talento rito. Pumunta ako rito para sumali sa angkan ng Darfield." Mas lalong naging magalang ang gwardya nang marinig ito. Sabi niya, "Naiintindihan ko. Tuloy po kayo. Dadalhin ko kayo sa assessment hall para sa mga pansamantalang elder. Basta't makapasa kayo sa assessment, makakasali kayo sa aming angkan." Bagamat mukhang bata pa si Alvin, hindi minamaliit ng gwardya si Alvin.
Kung tutuusin, walang makakaalam kung si Alvin ay 10,000 taong gulang na sa kabila ng kanyang kabataang anyo. Nang pumasok si Alvin sa gilid ng estate, nakita niya ang mga malalagong halaman at mga rock quarry. Maganda rin ang pagkakasemento ng mga pasilyo at nagbibigay ng simple ngunit marangyang kapaligiran. Nang makita ang reaksyon ni Alvin, bahagyang ngumiti ang bantay na nangunguna sa daan, dati itong ari-arian ng isang makapangyarihang angkan. Matapos malipol ang angkan na iyon, pansamantalang naiwan itong walang laman. Sa huli, nakuha ito ng pinuno ng aming angkan at ginawa itong panig na ari-arian ng aming angkan. Bagamat hindi nagpaliwanag ng detalyado ang gwardya, alam ni Alvin na maraming tao ang naiinggit sa angkan ng Darfield. Ang katotohanang nagawa ng angkan ng Darfield na makuha ang ganoong lugar ay sapat na upang ipakita ang kanilang kapangyarihan. Sa oras na ito, bahagyang bumagal ang gwardya at sinabing, "Ginoo, ang namamahala sa lugar na ito ay isang elder mula sa enforcement hall ng angkan ng Darfield. Masungit siya. Kapag nakita mo siya, dapat kang maging magalang." Galit siya sa mga mayabang dahil lamang sa kanilang lakas. Isa siyang napakalakas na tao. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi pinapaalalahanan ng gwardya ang mga gustong sumali sa angkan ni Darfield. Gayunpaman, nang makitang si Alvin ay kalmado at hindi nagmamayabang, kahit gaano pa kalakas si Alvin, nagkusa siyang paalalahanan si Alvin. "Salamat sa iyong paalala," sabi ni Alvin. Patuloy na pinangunahan ng gwardya ang daan habang nagtatanong, "Ginoo, ang pangalan ko ay Bernie." "Ano ang pangalan mo?" "Alvin," tapat na sagot ni Alvin. Hindi na niya inabalang itago ang kanyang pangalan sa pagkakataong ito. Dahil sa kanyang lakas at sa angkan ng Darfield, kakaunti lang ang mga taong maglalakas loob na puntiryahin siya. Marahil, isa lamang mula sa angkan ng Darfield ang maglalakas loob na gawin ito, ngunit napakaliit ng posibilidad. Bukod dito, ang kanyang singsing sa espasyo ay kusang masisira. Hangga't ayaw niya, walang makakaagaw ng kanyang mga kayamanan. Ang angkan ng Darfield ay isang puwersang may ranggong demi-saint, at malabong targetin ng mga miyembro nito ang isang pansamantalang elder para sa kanyang mga kayamanan. Bukod dito, hindi siya basta pansamantalang elder, kundi isang taong malapit sa kaharian ng walang kapantay na mga nangungunang abanteng kataas-taasang Diyos. Matapos makinig kay Tate, alam niyang lubos siyang igagalang at pahahalagahan kapag sumali na siya sa angkan ng Darfield. Hindi lamang ibinunyag ni Alvin ang kanyang pangalan, kundi bumalik din sa normal ang kanyang anyo. Dati, kinailangan niyang magtago dahil sapat na ang kanyang lakas. Ngayon, hindi na niya kailangang magtago. "Darfield din ang apelyido mo." Gulat na bulalas ni Bernie Darfield. Pagkatapos, tumawa siya bago sinabi, "Mukhang nakatadhana ka ng sumali sa aming angkan ng Darfield. Pinili mo ba ang angkan ng Darfield dahil sa apelyido mo?" "Oo, isa iyon sa mga dahilan," tango ang sagot ni Alvin. Sa katunayan, iyon ang pangunahing dahilan kung bakit niya pinili ang angkan ng Darfield. Sa wakas, matapos silang akayin papunta sa bakuran, nagpaalam si Bernie sa kanila at inutusan ang isa pang tao na akayin sina Alvin at Tate papunta sa isang malaking bulwagan sa bakuran. Bago umalis, nakangiting sinabi ni Bernie, "Kapatid na Alvin, sana makita ka sa aming angkan." Bagamat si Bernie ang inatas ang bantayan ng panig na ari-arian ng angkan ng Darfield sa banal na lungsod ng Tourmaline, siya ay medyo malakas. Isa siyang mas mataas na kataas-taasang Diyos, at maraming mas mahihinang pansamantalang elder at mga iginagalang na elder sa angkan ang walang kapantay sa kanya. Kaya naman, kapag nahaharap sa mga potensyal na bagong pansamantalang elder at mga iginagalang na elder, tinatrato niya sila bilang pantay-pantay. "Sige," tugon ni Alvin nang may bahagyang ngiti. Maganda ang impresyon niya sa palakaibigang si Bernie. Samantala, ang taong naghatid kina Alvin at Tate papunta sa bulwagan ay medyo malayo ang ugali. Hindi siya nagsalita ng hindi kinakailangan habang inihahatid niya ang dalawa papunta sa bulwagan. Sa looban sa labas ng bulwagan, isang matandang lalaki, na mukhang mahigit 70 taong gulang, ay nakaupo sa harap ng isang mesang bato at umiinom ng tsaa. "Elder, dinala ko siya rito," magalang na sabi ng taong naghatid sa kanilang dalawa.
Sa katunayan, sa sandaling tumuntong si Alvin sa gilid ng estate, alam na ng matanda na gustong sumali ni Alvin sa angkan ni Darfield. Nagpadala na sa kanya ng mensahe si Bernie kanina. Dito nga pala nang recruit ng mga talento ang angkan ni Duen kaya hindi na siya nagulat. Tumayo ang matanda. Sa kabila ng kanyang payat na katawan, malakas ang kanyang aura, at ang pressure na inilalabas niya ay parang tumitimbang ng libu-libong libra. Gamit ang aura na ito, kinumpirma ni Alvin na ang matandang lalaki ay tunay ngang isang napakalakas na kapangyarihan. Nang mawala ang aura, biglang nagbago ang ekspresyon ni Tate. Bahagyang nanginig ang kanyang katawan, at tumulo ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Sa kabaligtaran, si Alvin ay nanatiling nakatayo, hindi naapektuhan. Kasabay nito, isang mabangis na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Kasunod nito, agad na humupa ang ekspresyon ni Tate. Malinaw na tinulungan siya ni Alvin na maibsan ang pressure. Napakalakas na sword daw. Sabi ng matanda matapos niyang bawiin ang kanyang enerhiya. Nakatitig siya kay Alvin nang may halos hindi maitagong pananabik. Mayroon bang ganitong pagkakataon? Kahapon lang nakatanggap ng mensahe ang matanda mula sa pinuno ng angkan ng Darfield, na nagsasabi sa kanya na maghanap ng isang taong nasa ilalim ng kaharian ng mga kataas-taasang makapangyarihang nilalang na nakaunawa na sa sword daw hanggang sa ika-4 na yugto. Hindi niya maiwasang mapaisip kung nagkataon lang ba na may isang taong nakatugon sa kinakailangan ang dumating ngayon. Talagang mas mataas ang kanyang sword daw sa ika-4 na yugto. Kailangan natin siyang subukan bago natin malaman kung nasaang yugto na siya. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.